po, Tito. Thank you, Tito Mara. Salamat, mahal. Alam mo, ngayon ko lang narinig yan. Kasi kahit sa ama ng mga batang ito, hindi naman niya sinabi yan eh. Wala naman kaming dinanas doon, kundi puro luha at sakit. Ma, huwag niyo na po masyadong isipin yun. Tsaka tapos naman na rin po yun eh. Malayong-malayo na tayo kay Papa. Hindi na niya po tayong kayang saktan pa. Sinasabi ko lang naman. Minsan kasi, naaalala ko lang siya. Pero, halimbawa ngayon, dumating siya sa buhay natin uli. Nako, hindi ako papayag na saktan niya kayo. Ma, at hindi rin po ako papayag na saktan ka ni Papa. Tsaka ma, papalaki na ako ng katawan, no? Papamuscle na ako. Tama yan? Talaga? Kailan? Paano? Bitbit ang pag-asa na padpad ang mag-iinang sina Glenda, Michael at Joyce sa Maynila para takasan ang masalimuot nilang buhay sa probinsya. Masunurin at masipag namang mag-aral noon si Michael. Pero nang makilala niya ang isang dalagita, si Queenie, nahulog agad ang loob ni Michael at naging sunod-sunuran ito kay Queenie. Ito lang? Love, nag-contribute kasi ako sa science project namin kanina, kaya yan lang muna ha. Eh, paano yung project ko? Kailangan ko pang bumili ng costume para sa English eh. Baka naman may sobra ka dyan, love. Wala na, yan lang talaga. Sige na. Love, wag. Oh, may 300 ka pa dito. Akin na lang to. Love, baon ko kasi yan eh. Yan sana pang kain ko mamaya. Paano ko love mo ako? Diba? So, dapat kung baon mo, baon ko na rin. Sige na nga, love. Hingi na lang ako ng baon kay Mama mamaya. Ha? Ang bait mo talaga, love, no? Salamat, tara. Libre kita. Anong gusto mo? Kahit fries na lang, love. Glenda, nung ipinanganak mo si Michael, no? Ano yung trabaho mo noon? Ang trabaho ko po noon is isa akong call center agent sa local po. O, kamusta naman siya nung lumalaki? Mabait naman siyang anak. And then, nang dinala ko na siya dito sa Maynila, nagkakabarkada na siya. Pero close ka ba sa kanya? Opo, pero malihim siya na anak po, Tita Mel. Nung teenager na siya, anong napansin mo sa kanya? Ang napansin ko po sa kanya is, mahilig na po siya maggala-gala gabi-gabi. Sumasama siya sa mga barkada niya. Okay. Hanggang sa nakakita siya ng babae na parang na-in love siya doon. Oo. Opo, parang hindi na siya nakikinig sa akin ganun. Pero about sa mga pag-aaral niya tsaka sa gawaing bahay, ginagawa naman po niya. Mike, hindi naman ako nagiging maramot sa inyo. Pero sana naman matuto kang magtipid. Kasi hindi tayo namumulot ng pera, ha? Ma, sorry po. Masyado lang po kaming maraming school projects ngayon eh. Naku, Michael, wag ka magsinungaling sa amin ni Mama. Nakikita kita lagi sa school at lagi mong binibigyan ng pera yung Queenie na yun. Queenie? Sino si Queenie? Hindi. Grade 6 na girlfriend po ni Mike. Ma, wala akong girlfriend. Anong hindi girlfriend? Eh, nakita ko humalik sa pisngi mo. Huwag mo nga kami pinaglolo ka ni Mama! Pinahiram ko lang ng pera yun. Anong pisking pinagsasabi mo? Pinahiram ko lang pinahiram ng pera. Wow, sana all! Sige, next time, manghihiram din ako sa'yo ng pera, ha? Oo nga. Totoo nga. Pap. Bakit kayo nag-aaway sa harap ng mama niyo? Ikaw din naman kasi, Joyce. Huwag ka na mag-asar kasi lalong gumugulo. Mike, ikaw naman. Pwede ba unahin mo na lang muna yung pag-aaral mo? Girlfriend, talaga? 15 years old ka, tapos ano yun? Grade 6? Ang babata niyo pa. Unahin mo muna yung pag-aaral mo. O, ikaw din, Joyce. Sana hindi ka muna magpaligaw, ha? Ayoko makakarinig na nagpapaligaw ka. Hindi naman dahil sa pinipigilan ko kayo, sinusumbatan ko kayo, o ayaw ko maging masaya kayo. Pero kasi nga, ang babata niyo pa. Ha?
pahalagahan nyo rin sana yung kung ano man yung binibigay namin ng Tito Mariano nyo sa inyo.